Medyo parang sa mga nagmamahal, no, lalo na yung mga Marcos loyalists, no, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi violation daw po ng revised penal code, sabi ni Rimulya. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think, kung di nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yon, open-ended yon until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief yes, we to did. ensure na may magre-receive. May feedback na po. As we speak, wala pa kami nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho yung nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Bako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan, no? In fact, mas maganda nga na magkaroon din parallel investigation. Sabi si Pimentel daw yung mangunguna. Sa aming rules. Tinonover sa committee ni Pimentel. Merong ganyang parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Opinion ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin? Parang BICAM. Tama. Isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso. Bright idea Senado, po. Dyan yung ating... Very good. BICAM. I think, mas komprehensibo at syempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong so it has to be some sort of a may patama, joint, intelligent questions. Every time may SONA, di ba? Meron tayong joint... malayo po yung Senate sa Quadcom sa mga pagtatanong. I don't know. Ito ng mga mambabatas Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Matagal pa yung kampanya. Ay pinag-aaralan. Isipan po yan. Saka lalo na Pebrero pa dapat yung mga senador magkampanya. Kami ng dalawang bill, no? Diba? Yung pong declaring EJK at yung isa ng pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December ang order ng Presidente tigil.
kung hindi natin maaaprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po para mapabilis po yung ating pong kilos ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Litang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Correct. Very bright. Habol ko lang. By the way, ipopropose pa namin yan kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin kasi masabi na mas marami talagang magagaling po sa congressman natin, mga kababayan, di ba? Bawat Pilipino naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay, di ba? So dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon. Correct. Para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon ng sa ganon ay hindi na maulit ito. Habol ko lang po, ibabalik ko lang ng konti doon sa kanina. Bukod po ba doon sa pagbili ng lupa, meron po bang ginamitan ng ibang peking birth certificate para makakuha halimbawa ng gun license tsaka ng driver's license? May ganun po bang nakita yung Quadcom? Hello, lahat po. It all started with LCR and PSA. Pag may PSA na po, papasok na po yung LTO. Lahat and that includes passports. So, lahat ng mga government IDs and passports, doon talaga nagsimula doon sa LCR at saka sa PSA. So makikita ninyo po, very relaxed and composed po yung papresko ng Congress. I-compare ninyo sa presko ni Inday. Punong-puno ng, sa case nito niya ng hatred. Di ba po? Emotional masyado. Ito wala, relax sila.
recommendation yata ni SP yan, ano? And of course, we respect that. Dahil sila naman po ay bound by their rules. Eh. Ganon din kami dito sa House. Pwedeng si Senator Bato because he's being implicated, no? Bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay sa Blue Ribbon at si Senator Coco Pimentel magdi-lead. Sir, good morning po. Rose po sa UNTV. Sir, we're preparing 2 scenarios tomorrow for the Quadcom hearing. Kung mag-a-attend si dating Presidente Duterte, how do we prepare for it? At kung hindi siya dadalo, what do we expect? Do we have new witnesses to present that will corroborate the reward system of the anti-drug war? That's a good, tough question. But the chairman of the Committee on Human Rights will be able to answer that. Congressman Benny. Magandang umaga po. Sorry, si Pastor Benny Abante. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, nais na namin impitahan ang ating dating Pangulo to appear. No? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Pagkat binanggit naman ni Colonel Espinito at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? He's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former President as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. So wala pong magbabago. Appears po tomorrow. Ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, question of security, that's not us, but Sergeant at Arms, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last or in the middle, sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members na magtatanong. And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing. Dagdagan ko lang din, no, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Alam niyo naman dito sa Quadcom, nire-respeto naman natin yung rights ng ating mga resource persons at ng ating mga witnesses. Taliwas diyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource persons. No? Of course, they have all the right, no, that we will extend to them. Kasi lalo na yan, na dati pong Pangulo si former President Duterte. So definitely, we will respect him as a person and respect his office as the Very President professional of the po, Republic mga of the kababayan Philippines. itong ating mga honorable talaga po, mga Sa congressmen. akin naman, more than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. Ibig sabihin, we're willing to listen. Di ba? I mean, for him to explain to us yung war on drugs, we're willing to listen. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed. We are willing to listen. Oo. We're willing to listen
na sinabi niya several times na patayin ang mga drug pushers. For example, we're willing to listen kung bakit niya sinabi yan. We're willing to listen na yung kanya mga binanggit na pinapatay, na-involve din ang ilang mga pulis na gawin ang hindi dapat gawin. We're willing to listen. We're willing to listen to him. Nasabihin niya, nagkaroon ba ng due process bilang chairman ng Committee on Human Rights? What I'm concerned about ito, nagkaroon pa ng due process. Nagkaroon ba na tinatawag natin sa konstitusyon na binigyan ng pagkakataon kahit mga suspect yan na hindi natin binibilang na mga kriminal unless proven guilty. Bilang ang ating dating Pangulo ay piskal. Matindi. Naniniwala po siya sa due process. Malamang hindi mag-attend. Naniniwala po siya na dapat pagkakataon. Abangan natin bukas. Malamang hindi mag-attend si Digong. Tingnan natin kung totoong maisog si Digong. Tulad ng sinasabi ng kanya mga supporters. Ang mga pinatrag po siya sa mga elite. Pero yung mga malalaking drug lords, buhay pa hanggang ngayon. That is what we would like to know. Lang kasi sa mga social media feed or post po ng mga supporters ng Duterte camp, his attendance may lead to contempt. Yung pong respect that the Quadcom will accord the former president, is that enough assurance for him not to be contempt? I cannot, the committee personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. But one thing for sure, we will afford him the due courtesy, his office should be afforded. Siguro kung gagalaw siya, Sir, follow up ko lang he will act like a respectable man, meron ba honorable, then irerespeto din siya siyempre. Kasi respect begets respect. Ganun lang yun. Kasi meron ding ID Yang. ID Tai Yang is same as Tony Yang. No. Iba yan, magkaiba yan. But this ID... ID Tai Yang, yung Chinese name niya is Jia-Jing Yang. Okay. Pero related ba to sa kay Michael Yang and Tony Yang, sir? Si Eddie Tai Yang is related by business associations. As business associate of but of course si Tony Yang is related to Michael Yang, the brother of Michael Yang. So itong si ID Tai Yang is business associate ni Tony Yang. Tama, No, sir? ni Michael Yang. Michael Yang. Okay, thank you. Thank you, sir. I just like Sir, kagaya po nung nangyari sa Good Government na hearing, hindi po tumayo si VP Sara para mag-take ng oath. Granting po, pumunta po si former President at hindi rin po tumayo para mag-take ng oath. Again, as I've said, I cannot personally, no, I cannot answer about it, but we have to stick in our rules. What is our rules should be followed during committee hearings. And let us see tomorrow. Let us see tomorrow. Okay, sige, okay. So, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. Thank you. Yeah, you still have one more question, Rose? Okay. Sir, magko-comment lang si Rose na parang namumula po kayo. Hindi, walang tulog eh. Di ba, we're supposed to be on vacation? Di ba? Nagtanim ako dun sa amin eh, kaya mainit eh. Ako, palagay ko yung tanong kanina, palagay ko mas civil si former president kaysa kay vice president. Palagay ko, magte-take ng oath yan. Mas civil siya eh. Parang sarcasm yun ha. Baka mas malala pa mga kababayan at magmura na. Salamat sa inyo sa ulitin. Tapos na po yung press con.